Magandang hapon po sa inyong lahat. Again, welcome po sa ating channel o The Alteram Partem. Let us hear the other side. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. At sana kayo ay masaya kasama ng inyong pamilya at kung kayo nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. So welcome ho sa ating channel. At bakit nga ba ako nag-live muli? Manawagan po sana ako. Kasi meron hong pangyayari na yung mga ulat, yung mga ulat kung hindi na ho katotohanan iyan, laban na ho sa konstitusyon, why should anyone in the right state of mind and in their authority allow such lies? Manawagan ako, ma'am, hindi naman sa inutusan kita, ma'am, to our President, the current Vice President of the Republic of the Philippines. Ma'am, kung pwede, ma'am, aksyonan nyo po yan, ma'am. Panawagan ko lang. Opo. Ma'am, kung wala na ho talaga naman, kasi kung nagpahinga na talaga yung kambing, ma'am, kunin nyo na po yung, yung kapangyarihan. Kasi, ma'am, they are consolidating. May niluluto silang panibago, ma'am, Opo. Kasi, ma'am, una, na-violate nila yung Constitution, Article 7, the Executive Branch, Section 12, na hindi nila dineclare yung regarding dun sa state of health. Opo. Already, there is a constitutional crisis. Hindi pa po nagpapahinga yung kambing, mayroon na pong crisis ngayon, Constitution. Lalo na sa Section 8, in case of death. Ma'am, hindi naman ako abogado, pero ma'am, itong sabi ng konstitusyon, in case of death, permanent disability, removal from office or resignation of the President, the Vice President shall become the President. Ma'am, nagbibigay na po ng mandato sa inyo, ma'am, to assume office is the very Constitution po. Baka ma'am, pwede aksyonan nyo na yan, ma'am. Kasi tinatago pa po nila, ma'am, Opo. Ma'am, napakamali na po ng ginagawa nila ito, ma'am. Hindi na po pwede ito i-allow ilang araw na, isang araw na, Bakit po ba, ma'am, na ginagawa nila ito pa, kailan nila patagalin ito? Ma'am, kung totoo yung balita na sabi nga ng isang opisyal na magdideclare pa sila ng martial law, gagawa nila ng paraan talaga yan, ma'am. Bagaman wala na yung kambing, kayo na ma'am, yung kayo yung nakalagay na presidente na, ma'am, Problema pa yung connection ko, may nakikialam pa, In case of death, the Vice President shall become the President. Yun na po, ma'am, Whether it be kung ayaw nilang i-anunsyo na ikaw na yung presidente, the moment na namatay na yung entity, ma'am, ikaw kaagad na yun, ma'am. Assume, automatic yun, ma'am. Ikaw na yun. Yun yung sabi ng konstitusyon, Baka pwede, ma'am, aksyonan nyo na ito, ma'am. Opo. Panawagan ko lang, ma'am. Tinatawagan ko lang yung inyong prudence at sa inyong safety din, ma'am. Aksyonan nyo na po, ma'am, kasi may niluluto sila. Laban ito, ma'am, yung ginagawa nila. Bakit hindi nila dinideclare? Laban ito, ma'am. Pwede na po kayo, ma'am, pumunta sa Malacanang. Opo. Magpasama kayo ng mga ilang trusted yun ng mga opisyal. Opisyal halimbawa sa Armed Forces of the Philippines, tsaka sa PNP, at other uniform service, ma'am, na mga opisyal, ma'am, na talagang nanunumpa sa konstitusyon, ma'am. Magpasama kayo, ma'am. Ito naman yung Supreme Court. Ewan ko ba sa inyo bakit kayo tumatahimik pa? Alam nyo na yung impormasyon, malinaw itong konstitusyon, ma'am, Hindi lang kasi ako mapakali rito. Nakakaupo ako dito sa bahay, nag-iisip na bakit hindi pa sila mag-declare yan, ma'am. Hindi pa nila i-turn over. Kasi ngayon nakikita ko rito sa mga balita, yung mga fake news, ma'am, Hindi na yung katotohanan, ma'am. Hindi na sakop ng batas yan. Ngayon, kung i-declare man nila that is unconstitutional na yung Vice President ganito magmaniobra na, bakit sila konstitusyon? Ibalik natin sa kanila, ma'am. Problema kasi hindi ako abogado
Pero ma'am, akin lang ma'am, to our Vice President ma'am, na the current President na ma'am, baka pwede ma'am mag-take action na po kayo ma'am. Huwag nyo na po patapusin yung linggo na to ma'am, aksyonan nyo na. Opo. Aksyonan nyo na po, kailangan nyo na pong umaksyon ma'am, kasi dito nakasaad naman, no, in case of death, the Vice President shall become the President to serve the unexpired term. President na po kayo ma'am eh. Pwede na po iyan ma'am. Mag-ipon kayo ma'am ng mga trust. Yun lang ma'am, President na po kayo ma'am. Pwede na po kayo ma'am magbigay ng mga mandato. Although na hindi pa nila kayo ipatake out, siyempre automatic ang batayan nyo ma'am is the Constitution, kasi ma'am sinusuppress nila. Eh kung sila nga itong may kapangyarihan, sinusuppress nila yung karapatan na yan, yung Constitution na yan, which is the very primary law, eh wala silang karapatan ma'am para pigilan ka. Wala ring batas na pumipigil sa iyo ma'am na mag-declare ma'am na kayo na yung presidente ng Pilipinas. Yun lang po yung akin ma'am panawagan sa inyo. Kung pwede ma'am aksyonan na ninyo, aksyonan nyo na po ma'am. Opo. Kasi ma'am hindi ho maganda ito na may niluluto sila at ayon sa ibang balita may gagawin pa silang martial law. Eh hindi na ho tama ito ma'am. Grabe ho ito ma'am. Sana ma'am mapakinggan nyo itong aking Facebook Live, makarating ito sa inyo at mapag-isipan ninyo na ayon ho sa konstitusyon, meron na ho kayong kapangyarihan ma'am as President. Opo ma'am. Whether it be, hindi ka nila ipa-take out pa, malinaw sa konstitusyon, in case of death, the Vice President shall become the President. The Vice President shall become the President. Section 8 of the 1987 Philippine Constitution, Article 7, Executive Branch, Section 8. Ganon po ma'am. Kayo na po ma'am yung presidente. Ang kulang na lang dyan ma'am, take out tsaka acknowledgement ng mga proper authorities para ma'am turn over sa inyo. Pwede nyo po yan ma'am aksyonan na sana ma'am, kayo. Gawin nyo yung mga necessary ma'am, kasi ma'am lalo naman may mga lawyers naman kayo dyan, may mga legal team naman kayo. Pwede na po yan ma'am. Sana ma'am aksyonan nyo po ito this week. Wag na pong patagalin yan kasi hindi ho maganda na yung nakikita ko rito sa mga balita ngayon. Nagbibigay pa sila ng mga seremonya doon, wala na ngayong tao, nagpahinga na eh. Tapos ginagawa pa nila yung ganito. Grabe na ho ito ma'am. If they say this is constitution, hindi ho constitution yan ang ginagawa nila. That's already perjury, that's panluloko na yan ma'am eh. At ang sa likod ng mga yan, mga puppet masters na yan sila ma'am. Yun lang po ma'am yung aking panawagan sa inyo, yung aking dalangin. Sana ho, dahil marami na rin nakaalam dito, tuwang-tuwa na nga sila ma'am eh. Opo ma'am. So, yun lang po ma'am yung aking panawagan sa inyo na sana maaksyonan nyo na po yan ma'am. Huwag nyo na pong patagalin. To our Vice President and the President of the Republic of the Philippines, Inday Sara Duterte, ma'am, it's time for you to take action. Necessary action as the President. Kung hindi man nila i-acknowledge yan, bahala sila, laking problema nila yan. Kasi Constitution yung kalaban nila dyan. In case of death, the Vice President shall become the President. Ganun ho. Hindi na ho tama ito yung pinapalabas nila rito, mga fake news na ito eh. Grabe na ho ito. Grabe na ho yung pambababoy nila, grabe na ho yung ginagawa nila itong panluloko sa tao, garapala na po ito. Kasabwat pa itong mga media network, mga malalaking media network. Magbabayad din kayo, mga hayop kayo. Panawagan ko lang ma'am. So God bless you ma'am. May God protect you. At sa mga officers, men and women of the Armed Forces of the Philippines, the PNPs, the Philippine Coast Guard, other branch of uniform service, sana
bigyan sila ng pansin, mabigyan ng pansin ito, yung pangyayaring ito, ma'am, at mabigyan na ho kayo ng tamang ng suporta ho para ho magampanan ninyo, magawa ho ninyo yung nararapat na dapat ninyong gawin na nakasaad at naaayon po, naaayon po sa Philippine Constitution. Meron namang ilang mga senador diyan, pwede na po iyan, ma'am, at may mga taong bayan na, ma'am, pwede na ho iyan, ma'am, mag-gather na ho at mag-celebrate kayo. At sana nga, ma'am, God bless you, ma'am, and God bless the Filipino people. Salamat po sa Diyos na at mairaos tayo sa talagang malagim na kabanata. Ma'am, ingatan po sana kayo ng Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ano ko lang yung music ko para Pass. It's a yes or yan. So, ma'am, sana po, ma'am, mapakinggan ninyo, makarating ito sa inyo. God bless you, ma'am. In Christ Jesus, with the Holy Spirit, protect you always. And help the country recover what is due theirs, what is due for the people, by the people and of the people. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Amen.